Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para pa rin po sa mga sising buntis. At ito ay ang mga pagbabago sa vaginal discharges ng isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na natatakot po na every time mayroong discharges na lumalabas sa inyong mga underwear dahil baka ito ay hindi na normal at pwede nang makasama kay baby? Napansin nyo bang nag-iiba na ang inyong mga discharges simula nang kayo ay nabuntis? Gusto nyo bang malaman kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga discharges na ito? Kung ganon ay samahan nyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang lahat tungkol sa vaginal discharges during pregnancy. Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, ay alam ko pong inaasahan na din po ninyo na may mga pagbabagong mangyayari sa inyong mga katawan. Ngunit alam nyo ba na kasama sa pagbabago na ito ay ang pagkakaroon ng iba't ibang vaginal discharges? Yes, mahalagang alam ninyo ito para hindi kayo magpanik just in case ma-encounter nyo ito as you go on your pregnancy. After ng conception, ang consistency, kulay at amoy ng inyong mga discharges ay nagbabago dahil sa fluctuations ng inyong hormone. Mahalagang alam nyo din ang mga bagay na ito para mas ma-identify ninyo kung ito nga ba ay normal o kailangan na ninyong pumunta sa inyong doktor. Nurse Yasa, ano po ba ang leukorrhea? Ang leukorrhea ay isang medical term for the normal discharge you can expect to see in the early stages of your pregnancy. Maaari kang makakita ng whitish clear, mild-smelling vaginal discharge which can be evident within the first week of pregnancy. During sa inyong first weeks ng pagbubuntis, ang inyong katawan ay nakakaranas ng pagtaas ng levels ng estrogen that increases blood flow to your pelvis, then trigger the mucous membranes to ramp up production, leading to more discharges than you may be used to. Kaya mga sisi, huwag pong magpanik kapag nakakita kayo ng whitish clear discharge during your first weeks of pregnancy. Nurse Yasa, ano po ba ang purpose ng leukorrhea? Ang early pregnancy discharge na ito o ang leukorrhea ay tumutulong na maprotektahan ang inyong birth canal laban sa infection at nakakatulong upang ma-maintain ang healthy level ng bakterya. Nakakatulong din ang leukorrhea para ma-flush out ang mga dead cell galing sa vagina. Nurse Yasa, ano po ba ang normal vaginal discharge ng isang buntis? Ang normal vaginal discharge ngayong kayo ay buntis ay ang tinatawag na leukorrhea o ang thin, white, milky and mild-smelling discharge na lumalabas sa inyong vagina. Nurse Yasa, ano-ano po ba ang mga vaginal discharges ng isang buntis at kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Una ay ang clear vaginal discharge. Ito ang tinatawag na leukorrhea. Isa itong early pregnancy discharge that is made of cervical and vaginal secretions. Isa itong normal secretions at hindi dapat ikabahala ng isang buntis. Lumalabas ito immediately after conception at maaring magpatuloy throughout your pregnancy. Pangalawa ay ang clear, stringy, mucousy vaginal discharge. Ang discharge na ito is likely part of the mucus plug during late pregnancy. This may come out all at once or may come out in bits and pieces during the last week of pregnancy. Pangatlo ay ang cream-colored vaginal discharge. Ang leukorrhea ay maaari ding maging whitish color or like the color of skim milk. Ang cream na kulay ng vaginal discharge ay maaari ding yeast infection, lalo na kung ito ay clumpy at may kasama itong itching or burning feeling. Ang yeast infection ay common during pregnancy dahil sa hormonal shifts at pagbabago sa pH ng vagina. Kaya mahalagang ma-assess ng inyong doktor kapag nagkaroon kayo ng kulay cream at clumpy na discharge dahil baka ito ay yeast infection o iba pang kondisyon na mangangailangan ng treatment. Pang-apat ay ang dark brown vaginal discharge. Ang dark brown na discharge na makikita mo during pregnancy
ay maaring isang dried blood leaving your body. Ang kaunting guhit ng dugo when you wipe may be normal, lalo na kung ito ay jelly-like consistency, which could be part of the mucus plug. Ngunit, kung ang dark brown vaginal discharge na ito ay marami na, mas makabubuting ipaalam ito sa inyong doktor. Pang-5 ay ang tan vaginal discharge. Ang kulay creamy coffee na vaginal discharge ng isang buntis ay maaaring senyales ng yeast infection. Maaaring ang discharges na ito ay clumpy at may kakaibang amoy. Kaya mahalagang ma-check up kayo ng inyong doktor kung kayo ay may ganitong discharge para ma-assess kayo ng mabuti at mabigyan ng tamang treatment. Pang-6 ay ang kulay green vaginal discharge. Ang kulay green at mabahong pregnancy discharge ay maaring isang senyales ng infection gaya ng chlamydia o trichomoniasis. Ang discharge na ito ay maaring may kasamang itching o burning feeling. Kaya kapag nakakita kayo ng ganitong discharge na lumalabas sa inyo, mas makabubuti ang pagkonsulta sa inyong doktor for assessment and treatment. Pang-7 ay ang kulay gray vaginal discharge. Ang isang manipis, amoy isdang kulay gray na vaginal discharge ay maaring senyales ng bacterial infection na tinatawag na vaginosis, na kung saan ay talagang mangangailangan ng atensyon ng inyong doktor para sa tamang treatment. Pang-8 ay ang kulay pink vaginal discharge. Ang kulay pink na discharge signifies blood. Ngunit hindi naman talaga ibig sabihin na may problema na agad kapag nagkaroon kayo nito. Ngunit kapag kayo ay nagkaroon ng ganitong kulay ng discharges at may kasama pang pananakit ng puson, ay napaka-importanteng i-contact ang inyong doktor for proper assessment. Pang-9 ay ang kulay red vaginal discharge. While heavy bleeding or discharge containing clots may be a sign of miscarriage, ang kaunting dugo o spotting na discharge ay mangangailangan din ng assessment ng inyong doktor. Maaari kasi itong maging senyales ng infection o hindi kaya ay mayroon kayong placenta previa na isang kondisyon na mangangailangan ng monitoring ng inyong doktor. Pang-10 ay ang kulay yellow na vaginal discharge. Ang kulay dilaw o yellow na discharge habang buntis ay maaaring senyales ng infection. Ngunit bantayan din ninyo ang yellow discharge na yan mga sisi dahil maaaring dried urine lamang ito at hindi dapat ikabahala. Nurse Yasa, kailan ko ba dapat i-contact na ang aking doktor? Kapag ang inyong vaginal discharge ay may kasama na sa alinman sa mga sumusunod, ay mas makabubuting i-contact na ang inyong mga doktor. Una ay ang burning feeling. Pangalawa, itchy feeling. Pangatlo ay ang pain. Pang-4 ay ang mabahong amoy. Pang-5, swelling o pamamaga ng vagina. Pang-6 ay ang bloody and watery discharge. Pang-7, kulay green, yellow or gray na discharge. Lastly mga sisi, kapag kayo po ay nakakaranas ng kahit anumang discharges at feeling po ninyo ay hindi na ito normal, ay huwag po kayong mag-atubiling pumunta na sa inyong doktor para ma-assess po kayong mabuti at kung may problema man ay mabigyan agad ng treatment para masiguradong safe po kayo ni baby. Well mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.